Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, naisa nang sumama ni Madam Shona kay Gadon papunta sa farm. Ngunit mariing tinutulan ni Gadon dahil hindi na raw kakayanin ng kanyang ina dahil may lalakarin pa. Sa pagkawalan ni Gadon sa kanilang bahay, may biglang tumawag sa telepono at si Madam Shona ang nakasagot. Doon niya nalaman ang tungkol sa isang hindi magandang negosyo na kinasasangkutan ni Gadon. Samantala, sa kabilang dako, palihim namang pinagmamasdan ni Ivana Siriani mula sa rooftop ng bahay ni Artemio. Minamanmanan din ni Ador ang matandang babae at noong may narinig siyang dumating na sasakyan, nagmamadaling umalis sa katalahiban at laking gulat na lang at hiyaw noong kinagat siya ng alibot. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Mabuti na lang. Marami kayong alam na gamot sa kagat ng mga mababangis na hayop. Kasama rin dyan ang kagat ng alimot. O kung ano mang dahon at dinikdik nyo na itinapal sa sugat ko. Magpasalamat ako sa inyo. Sobrang takot mo na. Oo naman. Ikaw ba naman ang kagatin ng alibot? Mabuti na lang nandito kayo. Kung wala kayo, baka patay na ako ngayon. Ganun ba?
Sir, nasaan na kaya siya? Hindi pa bumalik. Sige, yan ka lang muna. Pupuntahan ko ang buhaya. Yun ang dapat na nangyari sa taong yon. Hindi ko na sana ipapagawa kay Buhaya Komando na kagatin ang hita niya. Pero swerte at naging alipot siya at siya ang kumagat. Hindi niya alam na si Buhaya Komando rin pala ang may hilig sa mga hita. Ano kaya ang ikikwento niya sa amo niya pag nakita niya ang mga sugat? Mas maganda kung sasabihin niya at sabihin ng amo niya na nababaliw na siya. Gusto ni Sir Gadon na hindi kakaawa-awa, inang matanda. Magpapatayo daw ng maayos na kubo rito sa farm para sa'yo. Ay, hindi na kailangan. Matanda na ako. Malapit na rin akong mamatay. Kahit pa, hindi rason iyon para pabayaan ka na lang na nagkukubli sa tinitirhan mong yungib. Kung ipipilit nyo, di sige. Ay, masakit na ang katawan ko. Ayan nga. Kaya ka nagkakasakit dahil wala kang maayos na pahingahan. Kaya magpapagawa daw kami. Magpapatayaw ng komportabling tirahan mo dito. Inang bakit? Oh, si Gadon pala ang tumatawag. Hello, iho? Ano? Hindi ka pa makakauwi? Baka abutin ka ng 3 araw. Ganon ba? Bakit? Ano ba ang ginagawa mo riyan? Ano? Nagpapatulong ang mga tao dyan, kamo? Gumagawa kayo ng kubo na titirhan ng matandang babae na kasama ni Ador? Ganon ba, madam? Oo, Masa. Ang ibig kong sabihin, nandun pa rin sa farm ang matandang babae na ikinikwento ni Ador sa'yo. Ganon? Oo, Masa. Malaking maitutulong daw niya kay Ador. Talaga? Anong klaseng tulong naman ang magagawa ng isang matanda kay Ador, madam? Ginagamot daw niya si Ador. Ano? Ginagamot? May sakit ba si Ador? Hindi siya nagkasakit. Nakagat siya ng alibot. Sinundan siya ng alibot hanggang doon sa farm? Oo daw. Ganon? Totoo daw. Hanggang ngayon, nandun daw pa rin ang alibot na nakikita niya. Sana kung mabait lang, kaso hindi. Kinagat pa si Ador. Ay, napakasama naman ang sinapit ni Ador. Dahil lang sa alibot na yan, nadisgrasya siya. Kaya bilang ganti, gagawan daw nila ng maayos na tirahan si Ina Bakit.
pala si Amar. O kaya may kasama ako. Ay, ako na rin ang magbubukas ng gate kapag ganito. Ah. Hay. Sasakay din ulit ako. At ipapasok ko na lang ang kotse ko sa loob. At idediretso ko sa garahe. Riani, bakit hindi ka na lang kumuha ng houseboy o housegirl? Ha? Andito ka pala, Sir Marlon. Oo, gusto ko lang tingnan ng paligid. Maganda nga. Natutuwa ako na makita ka. Marunong ka na pala magmaneho ng kotse. Oo. Itinuro sa akin ng professor ko. At lagi akong nagpa-practice. Maganda yan. At turuan mo rin si Amar para siya nang magmaneho kung sakali. Oo, sir. Kapag malaki na si Amar, siya naman ang magmamaneho. Malapit na rin yan. Pero sa ngayon, hindi niya pa kayang imaneho. Oo nga eh. Sige, sir. Ipapasok ko na itong kotse. O sige, ako na magsasara ng gate. Salamat, sir. Malaki ang pagbabagong darating sa buhay ni Riani. Lalo na kung lumaki na si Amar. Oo, sir. Nangingibabaw talaga ang kabaitan ni Amar. Malayo pa ang mararating niya. Oo. Nagsisikap ako bilang isang ama para sa kanya. May naghihintay kay Amar hanggang sa matapos niya ang kanyang kursong kukunin. Malapit na malapit ka kay Amar, sir. Parang ikaw na ang tunay niyang ama. Ah? Ama? Ang sarap pakinggan kung ganon, Marlon. Maalala ko, saan kaya ang tunay na ama ni Amar? Oh, sino bang makakasagot niyan? Tama ka, sir. Bakit ko nga ba itinatanong pa sa iyo? Si Riani lang ang makakasagot niyan. Pero ano naman ang dahilan ng sino mang magtatanong pa tungkol sa ama ni Amar? Maliban na lang kung talagang malapit na kamag-anak niya. Pero maswerte si Riani. Kahit nag-iisa, kaya niyang palakihin at pag-aralin ang kanyang anak. Oo. May kakayahan siyang magsimula ng bagong buhay. Tama yan, sir. Wala siyang kinatatakutan. At saka dalawa lang naman silang mag-ina. Ngunit malapit na, Marlon. May darating na tulong sa kanila na hindi pa natin alam. Oo nga siguro. Lalo na't malapit siya kay Ma'am Ivana. Isang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Mas lalo akong sumasaya kapag nakasama rin niya si Amar. Hindi pwedeng nandito ka lang, buhaya komando. Lumilipas at dumadaan lang ang panahon. Gagalaw ulit ako at hindi maaari na hindi ka kasama. Aalis tayo rito. Hahanapin natin ang sinundan natin noon na sasakyan sa kalawakan. Isang sasakyan galing sa mundong pinagmulan natin. At kapag nahanap natin yon, madali na lang makita kung sino ang sakay noon. Babalik ka sa syudad, buhaya komando. Pero hindi kaya ng dati na marami ang natatakot sa iyo ron. Magiging alipot ka na lang
sa tuwing pupunta ka sa syudad. Kung ganon, makikipagkita ako kay Mr. Gadon. Sinabi ko na kung gusto kanyang makausap, sir, tawagan kanya muna. Hindi ka na niya na hinahanap gaya ng kahapon. Sige, hihintayin ko ang tawag niya. Ano kayang negosyo na sinasabi niya? May nabanggit na siya noon? Wala pa. At saka, hindi ako interesado noon. Pero, ang kaso, hindi niya ako tinitigilan. Alam niya kasi na may kakayahan ka sa negosyo. Kahit gaano kalaking kapital ang ihain mo, sir. Bakit? Ano bang akala niya sa akin? Bilyonaryo? Hindi naman ako ganong kayaman, Marlon. Ganon ang sabi mo, sir. Pero totoo, may kakayahan ka pa rin sa buhay. Anak ko, Marlon, ikaw talaga. Mas mabuti ang tawagan mo muna niya ako bago siya pumunta rito sa bahay. Para alam ko kung anong negosyo ang gusto niyang pag-usapan. Si Engineer Marlon ang tumatawag. Ano kayang sasabihin niya? Hello, Sir Marlon? Hello, Riani. Pinapaabot ni Ma'am Ivana kung pwede ka raw bang makausap ngayon. Ganon ba? Bakit daw? Medyo nababagot siya kasi wala siyang ginagawa. Gusto raw sana niyang lumabas. Pero alam mo na, hindi pa niya kabisado ang pupuntahan niya dito sa lugar natin. Ganon pala. Gustong gusto raw niya ang anak mo. Kaya gusto ka raw niyang samahan na mamasyal kapag wala siyang pasok sa eskwela. Ano? Oo, Riani. Kapag nag-usap kami, palagi niyang nababanggit si Ammar. Parang miss na miss niya palagi si Ammar. Sige. Sasabihin ko na lang kung kailan tayo pwedeng mamasyal. Kapag wala ng klase ang anak ko. Kasi may gagawin ako ngayon. Ganun ba? Sige. Yan ang sasabihin ko. Maraming salamat, Riani. Bye. Bye. Ay. Bakit kaya parang hindi ko maramdaman ang nararamdaman ni Ivana? Pero parang anak ko ang dahilan kung bakit gusto niyang mapalapit sa akin. Nakita ko si Ammar na isinama ni Ma'am Ivana palabas ng gate. Hindi ko na alam kung saan sila pupunta. Baka sa rooftop? Si Riani tumatawag. Hello? Sir Marlon, nandyan ba ang anak ko? Oo. Si Ma'am Ivana ang nakita kong sumama sa kanya palabas ng gate. At bakit? Kausap ko lang kasi kanina eh. Sabi ko, maghahanda ako ng merienda para sa amin. Pero hindi ko na siya nakita. Lumabas pala siya. Ano? Hindi niya hinintay ang inihanda mong merienda? Hindi na nga eh. Umalis na hindi nagpapaalam. At mukhang dyan pala siya pupunta. Napansin ko rin. Kasi... Ha? Ano ang napansin mo? Para bang ramdam ko na... Riani, baka isipin mo na mas gusto ni Ammar na dito niya ginugugol ang oras niya. Lalo na kung walang pasok sa eskwela. Ha? Ay, huwag naman sana. Sige, Sir Marlon. Nagtanong lang ako. Bye. Bye. Binaba niya.
Kahit sinabi niyang hindi siya apektado, nararamdaman ko na masakit para kay Riani. Dahil parang mas maraming pagkakataon na kasama ni Amar si Ma'am Ivana kaysa sa kanya. Tumatakbo agad papunta rito. Para bang si Ma'am Ivana ang ina niya. Kinakabahan ako, Masa. Baka iba na naman ang ginagawa ni Gadon. Ano pong ibig niyong sabihin, madam? Maraming hindi mo alam na lumalabas sa pamilya namin, Masa. Ha? Ay. Ma'am, Mga bagay na ayaw ko nang maulit. ano po yun, madam? Itinuring ka na naming bahagi ng aming pamilya. Kaya hindi ko na rin itinatago sa iyo. Dati, naging parte sa Gadon. Sa Gadon? Sorry po, si Gadon. Kinakabahan ako, Masa. Baka iba na naman ang ginagawa ni Gadon. Ano pong ibig niyong sabihin, madam? Maraming hindi mo alam na lumabas. Lumabas. Sorry po. Nakalipas. Ano pong ibig niyong sabihin, madam? Marami kang hindi alam sa nakalipas na lumabas sa pamilya namin. Madam? Mga bagay na ayaw ko lang maulit. Ano po yun, madam? Itinuring ka na naming bahagi ng aming pamilya. Kaya hindi ko na rin itatago sa iyo ito, Masa. Dati, naging parte si Gadon sa isang masamang grupo. Pero matagal na yon. Ganon pala. Oo. At iyon ang dahilan ng pagkamatay ni Lagrimas. Ano? Wala kasing sapat na ebidensya laban sa akusado na kriminal. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin naibibigay ang hustisya para sa pagkamatay ni Lagrimas. May pumatay? Oo. Isa itong malagim na alaalang pilit kong kinakalimutan. Pero hindi ko magawa. At iniisip ko rin, baka may nalalaman si Gadon tungkol doon. At naghahanda siya na maghiganti. Nangako siya sa harap ng bangkay ng asawa niya na siya mismo ang gaganti sa kriminal. Ay, Diyos ko. Ano ba yan, madam? Sabi ko sa sarili ko noon, baka nakalimutan na niya iyon dahil pumasok siya sa politika. Pero natatakot ako. Baka bumalik siya sa maling landas. Makisosyo ako sa negosyo ni Gadon. Gusto ko rin makasama sa plano. Oo, sir. Kasi parang hindi ka rin titigilan ng tukso. Ano nga pala ang negosyo na yon, sir? Hindi ko alam. Pero hindi yon ang dapat kong pagtuunan ng pansin at iisipin. Ano bang ibig yung sabihin, sir? Ibigay ko ang kailangan niyang puhunan. Kung magkano ang kailangan nilang share, ibibigay ko rin. Ganun ba kadali para sa inyo ang maglabas ng pera, sir? Ganun kalaki ang tiwala ko sa tao. Kung ang layunin niya ay manloko, wala na akong magagawa. Kailangan panagutan niya ang kasalanan niya. Sa bagay. Ang mukha, siya ring salita, Marlon. Ay naku,
Wala talagang signal. Out of coverage ang cellphone ni Ador. Sana matawagan ko siya para makausap ko. At para malaman ko kung ano talagang nangyayari doon. Naikwento kasi niya sa akin na may sawa raw doon. Na siya raw ang pumalit sa buhaya. At naroon daw mismo ang buhaya, kasama ang matandang babae na nakatira sa farm. Ay, ibig bang sabihin nun, hindi rin pala iniiwasan ng buhaya ang matandang si Diabla? Ay, nakakatakot naman ang pangalan ng matandang yun. Subukan ko ulit kontakin si Ador. Baka may signal na sa lugar niya. Mabuti kung makontak ko ngayon para masiguro kong hindi pa nakakarating si Gadon doon. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!